tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakikipaglandian siya sa akin habang may itinatago siyang sikreto. Hi DJ Rocky. Hindi ko inakala na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko na kailangan kong sumulat sa'yo para mailabas ang sakit na nararamdaman ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Meg, 28 years old, from Santa Rosa, Laguna. At ito, ang aking secret file. These past few months, nagkakalabuan kami ng boyfriend ko of almost 7 years. At recently, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko. Financially at emotionally. Paano naman kasi? Yung boyfriend ko, halos wala ng update. Halos hindi na ako kinakausap. Oo, DJ Rocky. Dumating kami sa punto na ganun. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko nang makipaghiwalay. Pero sabi niya, hindi raw siya papayag. Dahil may mga anak na kami. Kaya siguro, nagawa kong mag-entertain ng ibang lalaki. Yes, I entertained a guy. Nakatrabaho ko lang. Itago natin siya sa pangalang Joey. Magkaiba kami ni Joey ng department dito sa kumpanya. Nasa marketing ako. Si Joey naman nasa customer service. Kaya bibihira kami magkita sa work. Naging friends kami sa Facebook. At nakita kong mahilig siyang mag-react sa mga post at story ko. Kaya ayun, napapareply ako sa kanya. Doon na nagsimula ang closeness namin. At oo, doon na rin mismo nagsimula ang malaking kasalanan ko sa boyfriend ko. This is where I started to cheat with my boyfriend. Laging nagchat-chat sa akin si Joey. And oo, super sweet niya sa akin. Malambing siya, maalaga, at napapa-feel niya sa akin na special ako. Kaya umabot sa point na na-attach na ako sa kanya. Kaso nga lang DJ Rocky, parang may nararamdaman akong off dito kay Joey. Para bang may itinatago siya sa akin. Hindi ko alam kung praning lang ako or what, or kung instinct ko lang yun. Pero kapag tinatanong ko siya kung may itinatago siya sa akin, or if may dapat ba akong malaman, ang sinasabi lang niya ay wala naman daw. Wala. Ramdam ko sa sarili ko na may kailangan pa akong malaman tungkol sa kanya. Pero hindi ko masabi talaga kung ano yun. Basta, ramdam kong hindi totoo. Na honest siya sa akin. O sabihin nating hindi buong buo ang pagiging honest at open niya sa akin. Anyway,
Alam ni Joey na may boyfriend at anak na ako. Ako naman kasi ang tipo ng tao na mahilig mag-post ng pictures, videos at ganap sa buhay sa social media. Kaya dumating na rin sa punto na lagi kaming magkausap ni Joey kasi lagi siyang nagre-react, nagfa-follow sa lahat ng post ko. Maya-maya nakikita ko na lang sa newsfeed ko, nag-flood react na pala siya. Flood like flood heart, minsan flood haha, at halos lahat ng nangyayari sa buhay ko alam niya. Updated din ako sa mga latest post ni Joey. Nagre-react na rin ako sa mga post niya. Alam mo na, minsan bumabawi lang ako sa engagement niya sa post ko. Ang ipinagtataka ko lang ay kapag yayayain niya akong lumabas, ayaw niya akong isakay sa kotse niya habang nasa opisina pa kami. Aantayin na lang daw niya ako sa ganitong lugar at sa ganitong oras. Kaya ayun, lalo akong nagduda. Baka nga may itinatago itong si Joey sa akin. Ayaw lang talaga niya sigurong mabuko. Kaya naisipan ko na magtanong-tanong sa mga workmate ko tungkol sa kanya. Kung may live-in partner na ba si Joey? Kung may mga anak na rin ba? Pero kasi DJ Rocky, pinangungunahan naman ako ng takot. Ayoko rin namang magtaka sila sa akin kung ba't ako nagtatanong. Sabihin pa nilang tsismosa ako. Pero dahil gusto ko rin nga talagang malaman kung single ba talaga siya, ikinuwento ko siya sa BFF ko na nasa same company rin. Nalaman ko sa BFF ko na itong si Joey babaero pala. Oo, babaero. Pero bukod doon, wala nang ibang alam ang BFF ko tungkol sa kanya. Hindi namin alam kung single ba, married ba, o kung may girlfriend man lang. Wala talaga eh. Pero marami na raw na chismis na babae kay Joey. Sabi ng isa naming workmate, wag ko na raw antayin na maisama pa ako sa listahan ng mga babaeng na link kay Joey. Kaya ayun, mas naghinala ako tungkol sa pagkatao ni Joey. Nakapagtataka lang na wala masyadong nakakaalam tungkol sa nakaraan niya, sa ugali niya, sa mismong pagkatao niya. Kaya ang sunod kong ginawa, in-stalk ko ang profile ni Joey. Binalikan ko yung posts, photos at videos niya sa profile niya. Noon pang bago kami magkakilala, inisa-isa kong basahin, tingnan at panoorin lahat ng nasa feed ng profile niya. Medyo nahirapan akong mag-usisa kasi hindi naman pinopost ni Joey kung may girlfriend o anak siya. Ni hindi nga niya ginagawang profile picture yun ni. O kahit cover photo man lang. Kung meron man, wala talaga. And then habang nag-i-scroll ako sa feed niya, nakita ko ang picture ng isang babae. Napatanong ako sa sarili ko, sino kaya ito? Maya-maya, nakita ko may nakatag na pangalan. May profile. Yung babae sa picture. Kaya ang sunod na ginawa ko, yung babae naman ang in-stalk ko. At noong tiningnan ko ang profile ng babaeng to, tsaka ko lang nalaman ang buong katotohanan tungkol kay Joey at sa babaeng ito. Nanginginig ang mga kamay ko sa nerbiyos at sa pagkabigla. Sino nga ba ang babaeng ito?
Iba ang kutob ko, DJ Rocky. Tama kaya ang iniisip ko? Tama ba ang nakikita ko? Tama ba ang hinala ko? Tungkol sa katauhan ng babaeng ito? Sa totoo lang, nagulat ako sa mga sumunod na nalaman ko. Long-time girlfriend pala siya ni Joey. At hanggang ngayon, sila pa rin. Galing din yung mismo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Yap. Yung babaeng yun. Galing din sa mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. And almost 11 years na silang magkarelasyon. DJ Rocky, ganun na pala katagal. Diyos ko. Nakikipaglandian pala si Joey sa akin habang may itinatago siyang lihim. Lihim na karelasyon. At nalaman ko rin, DJ Rocky, may anak din pala silang dalawa. Pero nagulat ako noong makita kong wala pang 1 taong gulang ang bata. Oo, baby pa. Ibig sabihin, kailan lang ipinanganak, wala pang 1 taon. Narealize ko na itong si Joey ay nagtataksil sa long-time girlfriend niya. Nakakainit ng ulo noong nalaman ko yun. Bakit ito ginagawa ni Joey? Bakit niya nagagawang mambabae samantalang may anak sila nung long-time girlfriend niya? Tapos yung anak nila hindi pa nga 1 year old. Hindi pa siya naaawa sa girlfriend niya at sa anak nila. Nakakainis. Inis na inis ako sa kanya noon. Maya-maya, nag-decide na akong kumprontahin si Joey. Nagdemand ako na sabihin niya sa akin ang katotohanan. Ipagtapat niya sa akin ang mga nakita ko. Dapat sa kanya mismo manggaling. At ang sabi lang niya, hindi pa naman daw sila kasal nung girlfriend niya. Parang kami raw ng boyfriend ko. Wow. Wow. Peloso po. At sa sagot niyang yun, parang namimiloso po eh. Nakakabanas. At yun, confirmed nga. Long-time girlfriend niya yung babae. Kaya pala siya laging nakakapag-chat ay dahil hindi sila magkasama sa iisang bahay. Kapag may work siya, doon siya umuuwi sa Kalamba sa parents niya. At tuwing linggo lang siya umuuwi doon sa mag-ina niya. Kaya pala tuwing linggo, hindi siya nagpaparamdam sa akin kasi ganun pala ang setup nilang dalawa. Pero hindi ko alam, DJ Rocky. Hindi ko alam. Nalaman ko na yon, nalaman ko ng lahat-lahat, pero ewan ko sa sarili ko, hindi ko alam sa sarili ko. Tuloy pa rin yung affair namin ni Joey. Oo, para sa akin kami pa. Masaya ako kapag kasama ko siya. Para akong bumabalik sa pagiging teenager tuwing magkasama kami. Napapasaya niya ako, napapakilig niya ako. Pero isang beses, sinabihan ako ni Joey na ang dami ko raw lalaki. DJ Rocky, bigla niya akong pinaratangan ng ganun. Hindi naman yun totoo. Kaya para akong binuhusan ng tubig. Nanlamig ako. Sabi niya, biro lang daw, pero hindi. Iba ang dating sa akin nung sinabi niya yun. Sa almost 7 years na relasyon namin ng boyfriend ko, first time kong magloko ngayon sa kanya. At si Joey, siya ang dahilan. Tapos siya pa itong may gana na magsabi ng ganun sa akin na ang dami kong lalaki. Alam mo,
Sobrang nainsulto ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. Kaya sabi ko ayoko na. Siya itong unang nanggulo sa akin. Siya yung unang nagpapansin. Tapos siya pa ang may lakas ng loob na bastusin ako. Ang kapal ng mukha niya. Simula noon hindi ko na siya kinausap. At pinilit ko talagang kalimutan siya. Siya naman, hindi na rin nag-reach out sa akin ulit. Pero ang sakit pala, no? Ang sakit palang maramdaman na wala siya talagang pakialam sa akin. Nung binalikan ko ang profile niya para tingnan ko, nakita ko na lang. Uy, hindi na pala kami friends. In-unfriend ako nung gag. Sira ulo. Nag-lock pa ng profile ang moko. Tapos biglang naka-cover photo yung mag-ina niya. Ang sarap murahin. Nainis lang talaga ako. Kasi ako dapat ang nag-unfriend sa kanya. Ako dapat ang mam-block sa kanya. Ako dapat yung nagpapamuka sa kanya na kaya ko kahit wala siya. Pero ba't ganun? Siya pa itong may ganang tratuhin ako ng ganun. Sa ngayon, nakikita ko pa rin siya sa company namin at hindi ko alam kung sinasadya niya ba talaga na kapag pauwi na ako, tatambay siya sa pintuan ng building namin. Lalo tuloy akong naiinis sa kanya. Hindi ko sure kung sinasadya niya o nagkakataon lang pero ewan buwisit siya. Buwisit? Basta ayoko na lang magsalita pa. Hindi ko rin naman magawang mag-resign sa trabaho, DJ Rocky, kasi kailangan kong buhayin ang anak namin ng boyfriend ko. Kailangan kong buhayin kami. Kaya siguro hindi na muna ako mag-entertain ng iba. Ang natutunan ko, mabuting mag-imbestiga muna talaga bago pumatol. At sana sa lalong madaling panahon, maging okay na ako. Magpo-focus muna ako sa anak ko at susubukan kong ayusin ang relasyon namin ng boyfriend ko. Sana maayos pa namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat and God bless. Muli, ako si Meg. At ito ang aking secret file.